Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang horror action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Cabin in the Woods. Nagsimula ang pelikula sa dalawang masayang magkasintahan na nagtungo sa isang madilim na sulok ng kagubatan. Dito ay nagagalak nilang pinagsaluhan ang matamis na gabi ng kanilang pagmamahalan, ngunit sa gitna ng kanilang pagpapakasaya ay may biglang gumambala sa kanila kung saan ang babae ay bigla na lang inatake ng nilalang na may anyo na parang halimaw. Naging mabilis ang mga pangyayari kung saan nagsulputan na rin ang iba pa, at habang pilit nilang sinusubukan na labanan ang mga nilalang ay tuluyan na silang nakuha ng mga ito. Samantala, ilang oras bago ang nangyaring kaganapan sa gubat ay makikita pa ang nasabing magkasintahan na sila Kirk at Julie kasama ang kanilang mga kaibigan na sila Diana, Martin at Marky. Nagplano sila na gugulin ang kanilang bakasyon sa pagpunta sa isang sikat na bundok sa bansa upang magliwaliw at makapaglibang naman mula sa buong semestre na ginugol nila sa pag-aaral sa kolehiyo. Nang tuluyan na silang magsimulang magbiyahe ay makikita na lang na may isang misteryosong lalaki ang mayroong kausap sa kabilang linya na kanyang binabanggit dito na nakaalis na ang grupo ng magkakaibigan. Hindi naglaon pagsapit ng hapon ay tuluyan nang nakarating sila Kirk sa kanilang destinasyon kung saan agad silang nakaramdam ng kakaiba sa lugar na ito. Wala silang kaalam-alam na ang inupahan nilang cabin ay may nagkalat palang mga hidden camera sa loob kung saan lahat ng kanilang ginagawa at kilos ay pinapanood na ng mga misteryosong individual na mga ito sa kanilang opisina. Lahat ng kanilang gawin mula sa paglangoy sa isang lawa sa labas hanggang sa kanilang mga kwarto ay bantay sarado sila ng mga nasabing individual na para bang may kakaiba silang balak sa grupo. Pagsapit ng kinagabihan matapos nilang magpakalango sa alak ay nagpaalam sila Kirk at Julie sa kanilang mga kaibigan na magpapahangin muna sila sa labas. Habang naglalakad-lakad ay nagpakawala ng kakaibang kemikal ang mga nasabing individual na nanunood sa kanila na naging dahilan para hindi mapigilan ng dalawang magkasintahan na makaramdam ng pag-iinit. Hindi nagtagal ay nagsulputan na ang mga halimaw na nilalang kung saan agad na nadakma ng mga ito sila Kirk at Julie. Dito na rin tinapos ng mga halimaw na may anyong zombie ang babae kung saan para bang kontrolado sila ng mga kalalakihan na nasa opisina. Nang dumanat na ang katas nito ay kasabay na nagdasal ang mga nasabing individual at ibinigkas na naway tanggapin ang kanilang alay na pakahulugan lamang na tila isang trap ang nasabing cabin na nirentahan ng magkakaibigan at nakatakda silang ialay sa gabing ito ng misteryosong organisasyon sa hindi pa tukoy na Diyos. Nagawa pang makabalik ni Kirk sa bahay upang ipabatid sa mga iba nilang kasama ang kanilang sitwasyon. Makikita na lang na napapalibutan na ang buong cabin ng mga halimaw na zombie at nakuha pang ihagis ng isa sa mga nilalang ang ulo ng kanilang kaibigan na si Julie na naging dahilan para mataranta sila sa sobrang pagkakilabot. Dahil hindi nila alam ang gagawin ay nagkawatak-watak sila at kasabay na ikinulong silang magkakaibigan sa magkakaibang kwarto. Nang madiskubre ni Marky ang mga kamera ng organisasyon na pinapanood sila noong una pa lang ay mabilis itong ipinakuha sa isang zombie na kontrolado ng mga nasa opisina. Sumubok pang pumalag ni Marky sa halimaw, ngunit katulad ng sinapit ni Julie ay maging ito ay wala nang nagawa pa ng tuluyan na itong binatak palayo at makikita na lamang na dumanak na rin ang katas nito patungo sa nasabing misteryosong lokasyon kung nasaan ang mga lalaki na kanina pa sila pinaglalaroan. Nang makakuha sila ng pagkakataon na magkasama-sama muli ay magkakatulong nilang pilit na nilalabanan ang mga halimaw na gustong-gusto silang kuhanin. Hindi naglaon ay nakahanap na si Kirk ng alternatibong daan palabas at buong pagmamadali silang sumakay sa kanilang van upang takasan ang bangungot na lugar na ito. Subalit nang makakalabas na sana sila sa bundok ilang segundo na lang ay kaagad silang sinabotahe sa pamamagitan ng pagpapasabog ng isang bahagi ng lugar na naging dahilan para maharangan ang daan paalis.
Bago pa sila madaganan ng gumuguhong bahagi ng bundok ay nagawa pa nilang makaiwas, ngunit dahil sa nangyari ay lalo lang silang namroblema dahil ngayon ay natrap na sila sa lugar na ito. Wala nang ibang naging opsyon pa si Kirk kung hindi gamitin na lang ang kanyang motor patawid sa isang bangin na kanilang nakita. Napagplanuhan nila na sa oras na matagumpay na makalagpas siya dito ay tatawag kaagad siya ng tulong, subalit nang magagawa na sana niyang makaabot sa kabilang bahagi ay bigla siyang bumangga sa isang kakaibang invisible barrier na nilagay ng nasabing organisasyon sa lugar. Dahil rito ay lalo silang nagulumihanan at hindi na nila mapagtanto kung ano ba ang nangyayari. Kaagad silang sumakay ng van para humanap ng ibang alternatibong madaraanan, ngunit sa isang kisap mata lang ay mabilisang tinapos ng isang halimaw si Martin na kanina pa palang kasama nila sa loob. Mabilisan ding pumadaos-dos pabagsak sa lawa ang kanilang sinasakyan. Kaagad na nagmadali si Diana sa paglangoy para iligtas ang kanyang sarili, ngunit makikita na lamang na habang sinusubukan niyang ikalma ang kanyang sarili mula sa mga sunod-sunod na pangyayari ay may lumitaw agad na isa pang halimaw kung saan habang sinisimulan siya nitong tapusin ay nagsimula na ring magsaya ang mga taong ito dahil ayon sa kanila ay natapos na ang taunang pag-aalay sa kinakatakutan nilang Diyos. Ngunit ang kanilang pagsasaya ay biglang naudlot ng mabunyag na buhay pa pala si Marky at agad nitong tinulungan si Diana laban sa halimaw na kamuntikan ng tapusin ang babae. Nagmadali agad silang bumalik sa bahay sa isang hukay kung saan lumalabas na nabisto na ni Marky na may mga taong naglagay sa kanila sa sitwasyong ito. Ginamit nila ang high-tech na pinagdaraanan ng mga nasabing zombie at dinala sila nito sa isang underground facility kung saan tumambad sa kanila ang iba't ibang uri ng mga kahindik-hindak at nakakatakot na mga iba't ibang halimaw na nilalang na tanging sa mga sikat na pelikula lang nila nakikita. Mapag-aalaman na ang organisasyon na ito ang silang humuhuli at nagsesekreto sa publiko mula sa mga iba't ibang uri ng mga nilalang at halimaw na totoo palang mayroon sa mundo. Agad silang nahuli ng isang gwardiya at pilit silang kinukuha nito paalis. Nang nagkataon na napukaw ang atensyon nito sa isang putol na kamay ng zombie sa lapag ay mabilis agad nilang sinunggaban ito. Dahil sa nangyari ay isang hukbo ng private army na ang pinadala sa kanila upang hulihin sila. Mula sa pag-iwas nila sa mga atake na pinapakawalan ng mga ito ay napadpad sila sa isang control room at dito ay nakita ni Diana ang isang buton na agad na nagpakawala sa lahat ng mga halimaw na nilalang na nakakulong sa lugar. Mula sa mga multo, higanteng anaconda, mga zombies, mga mutant, werewolves, mga iba't ibang halimaw na makikita sa mga sikat na horror movies ay nagdulot ng malaking kaguluhan ang lahat ng mga nilalang sa buong lugar kung saan lahat ng mga trabahador ng nasabing organisasyon ay nilantakan at unti-unting inuubos ng mga ito. Nagtago lamang sila Diana at Marky sa loob ng nasabing control room habang naririnig nila ang nakakakilabot na pagsigaw ng mga individual na may pasimuno sa nangyari sa kanilang mga kaibigan. Mabilis na nagkalat ang mga iba't ibang uri ng mga halimaw at nilalang sa buong pasilidad at tuluyan nang nawalan ng kontrol ang mga opisyal na namamahala ng organisasyon. Napasok na ng mga ito ang pinaka-main office ng lugar at dito ay pilit na nakipagsagupa ang mga opisyal para pigilan ang mga halimaw na ilang dekada nilang inililihim sa publiko. Sa ilang minuto ng walang humpay na paghahasik ng kaguluhan ng mga halimaw sa buong lugar ay tuluyan ng hindi nakaiwas sila Diana na maging sila ay madamay sa kabangisan ng mga nilalang nang nagawa silang pasukin ng isang halimaw na higanteng paniki. Wala silang napagpilian pa kung hindi lumabas na rin at lumaban sa mga nilalang na kanilang pinakawalan kung ayaw nilang matulad sa mga trabahador ng organisasyon na patuloy na inaatake ng mga hindi mabilang na uri ng mga halimaw. Dahil tuluyan na talagang bumagsak ang buong pasilidad ay nagmadali nang binubuksan ng isa sa mga opisyal ang emergency exit, subalit habang ginagawa niya ito ay matagumpay nang nakapasok ang mga halimaw at mabilis na bumalik ang karma sa kanila kung saan sila naman ngayon ang nakatikim ng bangis ng mga nilalang na ginagamit nilang pantapos sa mga ginagawa nilang alay kada taon. Kahit pa dumating na rin ang panibagong private guard army ng nasabing organisasyon ay wala ring nagbago sa sitwasyon nang maging sila ay sabay-sabay na sinalubong at nilantakan ng mga halimaw na ito.
Maingat na iniwasan nila Diana at Marky ang patuloy na nagaganap na paghahasik ng lagim ng mga halimaw habang naghahanap sila ng kanilang madaraanan paalis ng lugar. Kalaunan ay pinasok nila Diana at Marky ang isang butas na nalikha dahil sa pagkakagulo, nagawa ring makatakas ng isa sa mga opisyal na si Peterson sa pamamagitan ng sekretong emergency exit. Tumakbo ito ngunit hindi pa man nagtatagal ay nagkasalubong silang tatlo kung saan dahil sa galit ay inatake agad ito ni Diana. Bago tuluyang bumagsak ay nasambit na lang ng lalaki na kailangang tapusin nila Diana at Marky ang bawat isa para sa kinabukasan ng mundo. Hindi naintindihan nila Diana ang pakahulugan ng mga huling habilin ng nasabing lalaki at nagpatuloy na muli sila sa paghahanap ng daan palabas hanggang sa nakarating sila sa kakaibang sinaunang templo na may 5 nakaukit na korte ng tao sa pader. Dito na mabubunyag sa kanilang dalawa na kailangan silang ialay sa gabing ito nang lumitaw na ang pinakapinuno ng organisasyon. Nakiusap ito na isakripisyo na nila ang kanilang sarili dahil kung hindi maisasagawa ng kumpleto ang nasabing pag-aalay bago sumapit ang umaga ay babangon mula sa ilalim ng lupa kung saan sila nakatayo ngayon ang sinaunang Diyos na magdudulot ng paghuhukom sa buong mundo. Inisip ni Marky na isa itong kabaliwan ngunit si Diana ay nakumbinsi sa nasabing pag-aalay dahil napagtanto niya na sa dami ng mga kababalaghan na kanilang nakita sa gabing ito ay hindi malayo na totoo nga ang layunin na gustong gawin ng organisasyon. Nang ipuputok na sana niya ang hawak niyang armas ay may biglang lumitaw na werewolf sa likuran ni Diana na mabilisan siyang inatake. Mabilis na nagagawan sa nahulog na armas sila Marky at ang namamahala kung saan nang magtagumpay si Marky na makuha ito ay hindi siya nag-atubili na tulungan ang kanyang kaibigan na pilit nilalantakan ng halimaw. Dahil ilang minuto na lang ay sasapit na ang bukang liwayway ay desperado nang nakipambuno ang namamahala laban kay Marky. Sa puntong ito ay mas nananaig ang pinuno ng organisasyon dahil tila wala ng lakas pang natitira si Marky at malapit na niyang maisakatuparan ang inaasam niyang pagtapos rito para makumpleto na ang ritual na pag-aalay. Nang hindi na magawang makagalaw pa ni Marky matapos niyang makatanggap ng sunod-sunod na atake ay makikita na lamang na may napadpad na isang zombie at dahan-dahan itong naglalakad patungo sa kanila. Sa pagkakataong ito ay tila magtatagumpay na ang namamahala at hawak na rin ito ang armas na pangtapos kay Marky subalit wala itong ideya sa zombie na dumating kaya siya pa ang unang namaalam matapos itong tamaan ng palakol na ginamit ng halimaw. Ginamit itong oportunidad ni Marky upang ihulog sa ilalim ng lupa ang kanyang kalaban na naging dahilan para lumindol ng napakalakas na tila indikasyon lamang na hindi nagustuhan ng kung anong nilalang na nasa ilalim ang ginawa niya. Sa pagtatapos ay humingi ng kapatawaran sa isa't isa sila Diana at Marky kung saan para bang tanggap na nila ang kapalaran na naghihintay sa kanila kasunod ng mabilis na paglabas ng higanteng kamay na rumaragasang winasak ang lugar hanggang sa tumagos ito sa bahay. Special shoutout kay Siriaco Jr. Manito from Malaysia, Raymar Gupana, Susan Gozem, kay Ina na kinagat daw ng surot, Samantha Anime Collection, at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong panonood.